Dodo. Nasaan na kayo? Lumabas na kayo. O ngayon, nanay. Ay hindi kayo paluin. Lumabas na kayo. Di ba't lumabas na kayo? Kayo ay anak ko. Paluin ko kayo kung gusto ko. Mga salbahe, nagtatago pa. Oh. Gusto niyo bang makipaglaro kay nanay? Sige, papasok na si nanay. Mga batang mababait. Huli na kayo. Halika, hintayin mo. Nanay, nanay, gising ka. Ito si Song Jae-in. Puro pananakis sa mga bata. Pera ay ibinibigay. Kay Zhang Hao na lalaking walang kwenta. Ang pagkamatay niya ay nararapat lamang. Nakakahiya. Oy, gumalaw ang kamay niya. Nakakita ka lang. Patay na yan, paano gagalaw? Hoy. Hindi ba't namatay ako sa aksidente? Nasaan na ako? Nakapunta ako sa ibang panahon. Hukayin. Hukayin. Bilisan nyo. Hindi naman. Oy, panalo. Bayad, bayad. Oy, sech. Hindi pa siya nagtagal sa lungsod. Bumalik na may malaking tiyan. Tingnan mo ang ginawa niya. Ay naku. Puro kahihiyan ang ginawa. Ang ginawa niya sa nayon ay napakarami at hindi na mabilang. Ngayon, hindi pa kumakalat ang mga ito, patay na siya. Bilisan nating hukayin at ilibing siya para hindi masira ang pangalan ng ating nayon. Bilisan, hukayin. Kawawa naman ang dalawang bata. Ay naku, narinig ko na ang tunay na ama ng mga bata ay darating na. Ang tunay na ama, 7 taon nang hindi nagpapakita. Hindi maganda ang ugali niya. Paano pa kaya sa mga bata? Diba, ito'y pinaglihim ni Song Jae-in. Ang tao, Iyon Sao, ay hindi alam ang bagay na ito. May ganoon pala? O, ang kamag-anak ko sa lungsod ay narinig na si Yun Sao ay ngayon lang nalaman na mayroong 2 batang ito sa mundo. Nagpa-leave siya sa kanyang tropa at papauwi na. Uy, ang sabi mo napakabuti ng tunay niyang ama. Bakit nawalan ba ng paningin itong si Song Jae-in? Bakit kailangan pang magrelasyon sa hamak na si Sang Hao ng barangay natin? Silang dalawa ang nagsasama. Nakakainis talaga. Kung ako, syempre pipiliin ko si Iyon Sao. Hindi lang yun. Itong si Song Jae-in at si Zhang Hao. Magkasangga silang dalawa, magkasangga nilang ibebenta ang mga bata. Gumawa na ng ganitong bagay ang sariling ina. Nakakadiri lang diba? Hindi pa ako nakakita ng ganitong klaseng ina. Uy, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kailan ako nasabi? Ibibenta ko bata. Aba, nagbangon na itong si Song Jae-in mula sa libingan. Hoy, bakit hindi ka pa namatay? Ako. Nahimatay lang ako. Hoy, nakita ba niyo yung mga anak ng aming pamilya? Sina Dodo at si Xiaoyu? Oy, anong lagay na ba ng pinagduraan mo sa 2 bata? Gusto mo pa silang hanapin para bubugin ulit? Tao ka ba talaga? Hindi ako nag-aalala lang ako sa kanila. Naku, tigilan mo na yan, huwag kang makunwari. Kakatingin ko lang mismo kanina sa masamang lalaking kasama mo. Nakinidnap niya ang mga bata. Nga. Sinabi nga ni Sang Hao na ibebenta daw nila silang dalawa sa maliit na gubat. Oy, tao ka ba talaga? Tignan niyo ito, tunay niya namang ina ito Ibebenta niya ang sarili niyang mga bata. Siya at si Zhang Hao. Nagbabargaining pa silang dalawa. Tinutulungan pa ni Zhang Hao magbilang ng pera itong babaeng ito. Mas mabuti pang mamatay na lang siya kaysa mabuhay ng ganyan. Nga. Medyo may halaga pa itong 2 batang ito ay. Kasama, pwede mong tanungin, ito po ba ay Happy Village? Nga, sino po ang hinahanap niyo? Hinahanap ko po si Song Jae-in. Ikaw siguro si Yun Xiao, diba? Ako nga. Aba, bilisan mo pumunta sa maliit na gubat. Itong si Song Jae-in. Si Zhang Hao. Ibebenta na nila ang 2 mong anak. Bilis na. Bilisan mo na pumunta doon. Bilisan. Ilagay natin sa sako. How bro, mamaya gala tayo. Teka lang, Song Jae-in, hindi ka ba dapat patay na? nawalan lang ako ng malay. Nakita mo, pagising, binibenta agad ang anak. Hoy, ito ang tunay na pag-ibig, yung patay na patay sa'yo. Ang sunod-sunuran. Kuya Hao, turuan mo naman kami. Si Song Jae-in, kahit may piraso lang ng kanin sa bahay, tatakbo pa ng milya para yabot kay Kuya Hao. Pinabili ni Kuya Hao ng bata. Tingnan mo, dumating agad dito para tulungan ibenta. Jae-in, kilalanin mo ang magkapatid. Bulag na bulag talaga ang orihinal na may-ari, nagkagusto sa ganyang bastos.
CJ, Mabait ka, sumunod ka. Kung hindi, pati kami ang paglingkuran mo. Jiayin. Mamaya, wala nang pagkakataon na bugbugin sila. Nagkakagulo sila dito. Bugin na lang ulit natin sila. Sanay na sanay ang nanay niyang manakit ng bata. Kilalang kilala yan sa buong lugar. suntukin mo. Pero, ikaw ang sasaktan. Kuya Hao, Song Jiayin, nagkamali ka ng kinain. Hinahamon mo ako. Ikaw talaga ang sinasaktan ko. Huwag mong galawin ang anak ko, papatayin kita. Aray. Pati kayo. Kanina, gusto niyo raw paglingkuran ko kayo. Halika. Halika, paglingkuran ko kayo ngayon. Bless you. Akala mo ba yung National Sanda Champion na to, mahina? Aray ko. Huwag niyo nang balakin ang anak ko, gagawin kitang inuko. Umalis kayo. Kuya Hao. Dahan-dahan, aray. Dodo, Xiaoyu. Hindi maganda ang nanay niyo dati. Pero sa ngayon, ibang-iba na ako. Mabubuti ako sa inyo. Maniwala kayo sa akin, okay? Kuya, siya ang nagligtas sa atin. Ano na naman ang gusto mo, sinungaling? Hindi na ako magpapaloko sa'yo. Nabasag ang katawan ko. Mukhang hindi na ako makakabalik. Ang tatanga ng orihinal na to, ang daming kasalanan. Mukhang mahirap paayos ang relasyon namin. Alam ko na, alam mo na darating si Papa. Gusto mong magpanggap sa harap niya para hindi kami mailayo. Para mapagpatuloy mo ang pagpapahirap sa amin. Hindi ganoon. Duo-duo, Xiaoyu. Ano ang gusto mo? Araw-araw pinapalo at inaaway ang mga bata. Ngayon ibebenta mo pa sila. Wala ka bang puso? Ikaw ba ang aming tatay? Pasensya na, huli na ang tatay. Hindi na kayo pahihirapan ng tatay mula ngayon. Ito yung binigyan ng gamot ng orihinal na may-ari. Ngunit tapos, ginipit ang pamilya niya, iyon sao. Bulag talaga ang orihinal, ang gwapo hindi pinili. Hoy, teka, makinig ka muna sa paliwanag ko. Kung hindi ako dumating, nabenta na ang mga bata. May mukha ka pang humingi ng paliwanag. Sa poder ng pamilya iya sa lungsod, kailangan kong magkapit. Huwag siyang magkamali, hindi ko sila ibibenta. Hibahin ang mga kinatabo ko. Tumahimik ka. Ayaw kong makinig sa kalokohan mo. Ngayon din, dadalhin ko ang mga bata. Huwag mo nang guluhin ang dalawa. Hoy, hindi pwede. Sige na. Tatawagan ko na ang abogado. Panginikil. Pangangalakan ng tao. Pananakit sa bata. Song Jain, handa ka nang mabulok sa bilangguan. Hoy, teka, huwag aray. Pasensya na. Ganyan pa rin, magaling magpanggap. Aray, Sir, pasensya na po. ayos lang, ako na. Pasensya na po, sir. Huwag mo akong hawakan, nakakadiri ka. Bakit pagkatapos mag-time travel, iba prinsesa? Ako naging nanay na nananakit ng bata. Kinakalaban pa ng tatay, masamang ina. Kain muna tayo, hindi pwedeng magutom ang mga bata. Si Oyer, gutom ka na ba? Sige, kain muna. Pero babala, huwag kang magloko. Wala nang gulay sa kusina, lalabas muna ako bumili. Bibili rin ako ng damit para sa mga bata, babalik agad. Song Jain, noon ginipit mo ang nanay ko ng malaking pera.
Bakit ang dumi-dumi ng tirahan mo, wala pang makain? Ang pera at pagkain, binigay ni nanay kay Zhang Hao. Zhang Hao. Aba, ikaw pala Song Jiayin. Ginamit mo ang pera ko para buhayin ang ibang lalaki, pinagugutom mo pa ang mga anak ko. Binibigyan siya ni mama ng lahat, pati karne pinapakain sa kanya. Duo-duo, si Oyer. Hindi na kayo magugutom mula ngayon, pangako ni Papa. Si Oyer, tiisin mo muna. Tingnan ko kung may supermarket, ha? Mabait. Kuya, gutom sa Seoyu. Gutom? Hanapan kita ng makakain. Huwag ito. Huwag mong kainin. Nakalimutan mo na ba? Sabi niya walang pagkaya't alis siya. Pero meron dito, baka naman ngayon. Nilagyan niya ulit ng gamot para masaktan tayo. Alam kong magnanakaw kayong dalawang salot. Kuya, tingnan mo, okay lang. Konti lang kakainin ko. Nakita mo ba? Binilhan ako ni Song Jiayin ng ribs. Magluluto siya para humingi ng tawad. Pala itong babae. Nagpapalambing lang pala kay Hao. Haha. Bigay mo dito. Anong gagawin mo? Anong pakunwari? Di ba ribs ang binili? Para pampalakas kay Hao? Bilisan mo, ayan. Ginulpi mo ako kahapon. Huwag mong isiping papatawarin kita dahil sa ribs. Bigyan mo ako ng 20,000, pambayad sa gamot. Haha, ako ang bumili ng ribs na iyan para sa'yo. Siyempre, alam kong mahal mo ko. Aray. Zhang Hao, sa susunod layuan mo ako. O kung hindi, bugbugin kita sa bawat pagkikita. Aray. Hao, parang. Ayaw sa'yo niya, huwag kang magsalita ng ganyan. Handang ipagbili ni Song Jiayin ang mga bata para sa akin. Tingnan mo. Nahihiya lang yan dahil maraming tao. Sigis na, tumayo na tayo Hao. Ayan, wag. Sira na ko, sira na. Bakit ang daming tao sa labas? Nandito si Song Jiayin. Bilis, tingnan niyo si Song Jiayin. Ang sama mo, ang lilit pa ng mga batang to. Paano mo nagawa yon? Dapat lang mamatay ka. Impyerno ang bagsak mo. Anong nangyari? Nagpapanggap ka pa. Akala mo hindi alam ng lahat. Dati, nilagyan mo ng lasatif ang pagkain ng bata. Ngayon, nilason mo na ang pagkain ng bata. Gusto mo bang mamatay ang bata? Siya nga ba? Lason. Ha? Dodok Xiaoyu. Wood ear mushroom, ito'y tira pa kahapon. Tapos sa ng iba, yung marami ang bakterya. Doktor, bilis. Paraan. Dumating na ang doktor, paraan po. Doktor, Huwag. Huwag siyang pagamutin. Narinig ko na sa lungsod. Ang doktor dito sa baryo ay isang veterinaryo lang, walang lisensya. Marami na siyang napapatay sa ibang baryo. Hindi ko talaga siya papayagang magpagamot kay Xiaoyu. Dumating na ang doktor. Ayaw mo pang tulungan? Wala ka bang awa? paraan. Hindi ko siya papayagang magpagamot. Hindi ba doktor ka? Nasaan ang lisensya mo? Ipakita mo sa akin, halika. Ako lang ang doktor sa buong lugar na ito. Gusto niyo bang mapagamot o hindi? Kung hindi, mamatay man ang bata. Wala akong kailangan. Hoy, doktor. Hindi kailangan ng tulong mo, ako na ang bahala. Sino sa buong Tsingfu Village ang hindi kilala sa iyo? Ha? Si Song Jiayin, palaging sinasaktan ang mga bata. Ha? Para bang gusto mo silang patayin, hindi tulungan? Tama. Jiayin, ang galing mo, nilagyan mo ng gamot. Nakatulong ka sa akin, magaling. Nabenta na ang bata. Mamaya, isasama kita maglibang. Subukan mo, baka mapunit ko ang bibig mo. Tama na. Bitawan mo. Tulad mong masamang babae, walang hindi mo magagawa. Doktor, pasensya na, tulungan mo ang anak ko. AMM, Huwag siya. ikaw. Hindi Kung mapahamak sila, wala akong kinalaman. Ang mamamatay tao ay ang kanyang ina. Ang putla na ng mukha ng batang ito. Tumawag na ng pulis, nakpin siya, aray. Kitang-kita ang pagpatay, bilisan ninyo, tingnan ninyo. Kitang-kita niyang pinatay, tingnan ninyo.
Dilat na ang mata. Duo-duo. Hoy, gising na ang bata. Aray, sakit. Bakit mo ako kinurot? Para malaman mong totoo. Hindi siya mamamatay tao. Ibig sabihin, talagang gusto niyang iligtas ang bata. Ano ang ginawa ng bata? Gusto mo ba talagang patayin sila? Ito ay tubig na may asin at asukal. Pang-rehydrate. Hello, 120. Malapit na kayo, di ba? Baka nagliwanag lang ang bata sandali bago tuluyang mawalan? AME, walang alam sa medisina ang babaeng ito. Kung marunong siyang magligtas ng buhay, babaan ko siya ng 3 ulo sa harap ng lahat. Totoo, napakasama niya. Akala ko nga mabuti siya kanina. Akala ko mabait siya. Tumawag ng pulis. Dali, tumawag ng pulis. Hulihin siya. Huwag niyong pabayaang tumakas. Pigilan niyo siya. Tumawag ng pulis. Pumatay siya. Hoy, ako. Hulihin siya. Hindi ako pumatay. Ikaw pa ang magdududa sa akin? Sas, noong nagpapagamot pa ako ng mga tao, nagpapasuso ka pa lang sa nanay mo. Bitawan mo ako. Doktor, kamusta ang bata? Buti na lang agad kayong tumulong. Kung hindi, talagang wala ng buhay ang 2 bata. Doktor, ibig sabihin, talagang tumutulong siya kanina. Aray, doktor, huwag mo namang sabayan ang mga kalokohan niya. Mukhang kabit mo siya. Lisenyadong doktor ako sa isang ospital. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung hindi, ay dedemanda kita. Ako ang tumawag ng 120 kanina. Hindi pwedeng magkasabot ang doktor at si Song Jain. Doktor, paki-examinin mabuti ang bata. Parang may nagsabi kanina. Kung nagising ko ang 2 batang ito, babaan niya ako ng 3 ulo. Ikaw yun, di ba? Sungjiain, huwag kang masyado. Ako lang ang doktor sa buong lugar na ito. Kung hindi ka magkakasakit, edi AME. Ikaw lang ang doktor. Ikaw. Kahit nag-visit ng first aid para sa food poisoning, gaya ng pagpapasuka. Hindi mo alam. Paano ka naging doktor? Maingat lang ako. Baka masaktan ang bata. Swertihan lang yan. Ano ang ginagawa mo? Nagpa-practice ka na walang lisensya. Napakaraming buhay ang napahamak mo. Maingat ka pa raw. Sus, kalokohan mo. Ay. Tumayo ka na dyan. Ay. Tumayo ka na nga. Ay. Kalokohan mo. Ay. Kaya pala si Song Jiayin, ayaw payagan ang manggagamot sa baryo na gamutin ang bata. Dahil may pinatay na tao ang manggagamot na yon. Aray, nag-iba na talaga itong si Song Jiayin. Ay, anong ginagawa mo? Sinuntok mo siya. Hindi na ako pwedeng suntukin. Esan, paano ko naman magagawang saktan ka? Alam kong hindi mo ako kayang saktan. Alainan. Song Jain, Naku, kanina ko pa sinasabing nag-iba na siya. Tapos ngayon, naku, nakakadiri naman. Sige na nga, halikan na lang kita. Ay naku naman. Ay, Hoy, bilisan mo nang ilabas ang pera, hindi kita sasaktan. bakit ko ibibigay sa'yo? Ikaw na babae, nang babanta ka pa? Aray, Ang pera mo, yan ay galing sa akin nung naluloko pa ako. Ngayon, isuka mo na yan agad. sag, sag. Heto na, sa bulsa, sa bulsa. Zanghao, sinabi mo pa bang? Nang banta ako sa'yo. Masakit ba ang mukha mo? Yunsao, may pera na ako. Yunsao, dalhin na natin ang bata sa ospital. sige, Jain. Ay. Kanina kay Zhang Hao. Ano nang nangyari? Ang galing ko, di ba? Tingnan mo yung bilis ng suntok ko. Ang lakas pa. Nai-inlove na nga ako sa sarili ko. Ang galing, di ba? Parang iba na siya kaysa dati. Hoy, ano nang sinabi mo kanina? Hindi mo ba sasabihin? Na-inlove ka na sa akin. Okay lang, huwag kang mahiya. Kasi naman, tulad ko na napakaganda ng pagkatao. Normal lang na mahalin mo ako kasi sobrang perpekto ko. Ang pamilya ni Song Duduo at Song Xiaoyu. Magbayad ka. Sige, ako na. Hoy, sandali.
Lalaki. Ate, marami akong pera, gastos lang. Anong biro yan? Babae. Paano ko gagastusin pera mo? Bantayan mo lang mga bata. Tay, wag kang umalis. Mabait lang siya sa min kasi nandito ka. Pag umalis ka, bugbugin na naman kami niyan. Hilo na hilo ako. Ano? Hilo na hilo. Ang hilo. Tingnan ko, halika. Ay nako, baby, mailagnat. Okay lang yan. Mailagnat. Bugbugin. Song Jae-in, totoo ba sinabi niya kanina? Ay, may reputasyon ako, may mabutit masama. Dati, di normal. Ngayon, iba na. Ano ba yan, kalat-kalat? Ang ibig kong sabihin, aalagaan ko talaga sila. Kumalma ka, sige na. Alis ka na, sige na, sige. Haha, ngayon sa kwartong ito. Kaming tatlo na lang ang naiwan. Wag kang lalapit. Bigay mo yan. Di mo ba ako gustong bagbugin? Ba't kita bubugin? Itzat, tignan mo mukha mo. Parang maliit na pusa na marumi. Nars, Song Jae-in. Hindi ba to ang orihinal na bida na walang kinakatakutan? Natakot na takot sa pamilyang vampira. May sakit si tatay. Bigyan mo kami ng 30,000. Wala akong pera. AME, wala? Kung wala, magnakaw o manghold up ka. Sanay ka na yan sa mga nakaraang taon, di ba? Kung di mo kaya, magbenta ka ng sarili mo. Hindi naman bago sa'yo yan. Tama si Baos Hu. Mahilig ka namang makipagkalantari sa mga lalaki. Kumikita ka sa pagbuka ng mga hita. Swerte mo pa nga yan. Gusto mo ba ang swerteng yan? Ha? Ayos. Walang utang na loob. Aray. Tay, Ikaw. Ako'y sinasaktan ka. Nangahas kang umiwan. Ang tanga lang ang hindi iwas. Song Jae-in. Dati, kapag sinasaktan ka ni Papa, nakaluhod ka lang at naghihintay. Mabuti naman. Ngayon, may lakas ka na, nangahas kang umiwas. Ha? Hayaan mo na lang akong bunso, ang ipaghiganti si Papa sa iyo. Baos Hu. Nangahas ka pang manakit. Sasabihin ko sa iyo. Kahit may pera ako, wala akong ibibigay sa iyo. Kayong mga ito, ilang pera na ba ang ninakaw ninyo sa akin, ha? Kung pipilitin ninyo pa ako, marami akong paraan. Para mabawi lahat ng perang iyon. Song Jiayin, ikaw. Baos Hu, ano ang nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Si Song Jae-in na salbahing iyon ang may gawa. Sinaktan niya ako, Song Jae-in. Ikaw, hayop ka, walang pinag-aralan. Ay, ika na nagtago ng ilang taon. Ano ba ang masama kung humingi ako ng kaunting pera? Nangahas ka pang saktan ang anak ko. Ano sa mga sinaktan siya? Kailangan pa bang bilang araw? Babaeng ito, nangahas ka pang saktan ako. Aray, talagang katulad ka ng patay na mong ina. Ikaw, karapat dapat kang walang magmahal sa iyo. Huwag mong husgahan ang nanay ko. Nay, Bakit ka nanakit? aray, papatayin na ako. Hindi na ako mabubuhay. Magbayad ka. Kailangan mong magbayad sa akin. Ngayon, kung hindi ka magbabayad, huwag kang umalis. Ay, huwag kang magsinungaling, hindi ako naniniwala sa iyo. Song Jae-in, hindi ba 30,000 piso lang iyon? Napakagaling mong magsinungaling. Hanapin mo si Yun Sao. Magpanggap ka na lang na mabuti ka sa kanyang anak at bibigyan kanya ng kera. Panaginip lang iyan. Mabuti nga sa iyo. Aray, isa-isa zero ba? May nananakit dito. Hoy, pulis, may nagreklamong peke dito, na huhutot. May ebidensya, may ahi sa ospital. Ikaw, sino ka ba? Bakit ka nakikialam? Ito ang ama ng anak ko, si Yun Sao. Ito si Yun Sao. Gapo at may trabaho sa gobyerno. Talagang bulag siya para magkagusto kay Song Jae-in. Kung ako ang pipiliin niya, hihe. Yun Sao. Si Song Jae-in, niloloko ka lang niya. Isang sinungaling. Nanay siya ng anak ko. Bakit ko siya hindi paniniwalaan, ikaw pa? Umalis ka dyan. Yeon Sao. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Wala naman. Hoy, umusog-usog naman kayo. Yung, kahit may anak na tayo, nasa publiko tayo, hindi maganda yon.
Nga pala. Ano nang sasabihin mo kanina? Sasabihin ko. Magbubukas ako ng pinto, umalis ka dyan. Song Jiayin, nakakahiya naman ito. Balita ko, pupunta si Yarhouse sa ospital natin para makonsulta. Yung kilalang-kilala na ENT doctor, dito at sa ibang bansa. Pinakamagaling sa paggamot ng pagkabini. Siya nga, pero ang mahal daw ng kanyang singil sa operasyon. Kahit gaano kamahal, gagamutin ko si Xiaoyu. Nga hay. Si Song Jiayin pala ito. Zhang Hao, buksan mo ang pinto. Itong si Song Jiayin. Kung may kunting hiya lang siya, nasa ospital ang anak niya. Hindi siya pupunta kay Zhang Hao. Anong kailangan niya kay Zhang Hao? Ano pa ba? Wala na talagang hiya. Hoy, hindi na nakatiis, dumating para mag-sorry. Nasaan ang regalo? Wala eh. E di bumili ka na. Gusto ko ng sinigang na baboy, saka 2 bote ng beer. Malamig ha. Nagalit na siya sa kanya noong nakaraan. Nagibigay pa rin siya ng pera at regalo. Nakakahiya naman, hindi kaya? Bakit hindi? Heto nga, nailigtas niya ang bata. Sabihin ko sa'yo, kung hindi pa siya lalapit kay Zhang Hao, pangalan ko na ang gagamitin mo. Ganyan talaga siya. Hi. Sino ka ba? Magluluto pa ako ng sinigang para sa'yo. Araw-araw nananaginip ka. Kapag paulit-ulit ang hard to get, nakakasawa na. Habang binibigyan pa kita ng pagkakataon. Bilisan mo. Sige, papasukin mo muna ako. Alam kong hindi mo ako kayang tiisin. Huwag kang magmadali, pasok muna tayo. Aray, akala ko nagbago na si Song Jiayin. Ganun pa rin pala siya. Di na talaga mababago yan. Araw-araw, pala siyang ginagawang matino. Di man lang isara ang pinto. Walang hiya. Huwag masakit. Dahan-dahan. Aray. Mukhang magulo to. Tara, manood tayo. Sage. Aray, apo. Patawarin mo na ako. Impossible. Ay, ang wild naman. Sa araw pa ginagawa yan. Ay, naku, si Yun Sao. Kahawa naman, naluloko pa rin siya. Sabihin na natin sa kanya. Tara na. Yun Sao. Itawang. Umuwi ka na, tingnan mo, si Song Jiayin. Nagkakabalikan na naman sila ni Zhang Hao. Sinira ni Song Jiayin ang reputasyon ng barangay. Matagal na naming ayaw sa kanya. Huwag kang matakot, kakampihan ka namin. Tara na, Kakampihan ka namin. Kakampihan. nandyan na sa harapan. Kakampihan ka namin. Kakampihan. Jiayin, ibigay mo na sa akin. Magsumbong ka. Sige, pakiusap, ibigay mo na. Song Jiayin. Tingnan natin kung saan siya magtatago. Tingnan natin. Aray. Aray. Sa araw pa, nagkakagulo na silang dalawa. Itong si Song Jiayin, talagang malandi. Marami na siyang ginawang masama. Marami na. Nakita ko pa mismo na pumasok siya sa bahay. Ni bulag na si Laoli. Madumi at mabaho si bulag na Laoli. Bakit kaya pumayag si Song Jiayin na matulog sa kanya? Basta may pera, go lang. Naku. Song Jiayin, ikaw. Binubogbog pala ni Song Jiayin si Zhang Hao. Tama ba ang nakikita ko? Anong alam mo? Masyadong wild yung mga taga-city. Ganito na uso ngayon. Ngayon, humihingi ka ng awa. Huli na. Mukhang seryoso si Song Jiayin kay Zhang Hao. Di to biro. Sa tunog, parang gusto niyang patayin. Gayon ba? Song Jiayin, kung ano ang impyerno mo ginagawan. Bakit may napakaraming tao sa labas? Kung hindi, huwag mo sa akin kung anong ginagawa ko. Kumusta ka? Kumuha ang lahat ng mga tao na ito. Sasabihin ko sa iyo kapag tapos ako. Ginagawa mo ba ang problema? Pumunta muna ako. Pumunta mo si Jiayin. Ito ang lasa sa pagitan ng aming batang pares. Paano ka magiging tulad nito? Dalhin ang maaming tao upang makaapekto sa aming baudoer. Bulaklak para sa Song Jiayin. Sinabi ko sa iyo, hindi mo naniniwala. Wow, ang beach na ito ay talagang liga upang maglaro. Halika sa akin. Hindi ako umaalis. Ang ama ng batang lalaki ay dito. Ang Song Jiayin ay hindi pa rin handa sa Zhang Hao. Iyon ay, si Song Jiayin ay Zhang Hao. Siya Lax ang aso matapat. Mayroong masyadong maraming tao na kinakailangan niya upang sumuko. Ang aming village sa village na yon ay isang slit ng mga tao. Siya pa rin ang parehong babae na namamalagi sa lahat ng oras.
Kumusta ka? Ibigay sa akin ang aking pera na may interest. O gagamitin ko ang pera bilang iyong mga gasto sa libing. Straight sa crematorium. Jiayin, alam ko. Gusto mong panatilihin ako sa pera. Ngunit hindi ito maganda na matalo mo ako tulad nito ngayon. Wow! Kung matapang kang labanan muli sa akin, papayagan ko sa iyo na makita sa akin sa loob ng 3 araw. Sa simulan, ginugol ng Song Jiayin ang pera para sa Zhang Hao. Lahat sila ay nagpunta upang magbenta ng dugo. Ngayon ito ay hindi karaniwang nais na nakatali sa kanya sa pera. Tama. Ang Song Jiayin ay maaaring magbenta ng mga bata para sa Zhang Hao. Ano pa ang hindi niya magagawan? Tumigil sa pagkilos. Matalo ako tulad nito ngayon. Paano rin makakuha ng 50,000 dolara? 50,000 at 5 milyong tama? Okay. Song Jiayin na murang balat. Sa harap ng Zhang Hao. Hindi ito tumatagal ng ilang araw upang mapanggap na mabangis. Ay leak ito muli. Ang Song Jiayin na ito kung ano ang ginagawa niya madalas ang kanyang kutsil. Hindi ko alam. Upang pumatay. Hindi ba sinabi mo sa akin na magluto ako para sa iyo ng spaghettis? At hihingi ka pa ng pera sa akin? Akala ko ba gising ka na sa panaginip mo? Ngayon, gusto mo pa bang bigyan kita ng pera? Hindi na. Nasaan ang pera ko? Ibabalik ko. Ibabalik ko sa iyo. Sabihin ko sa iyo ang pasensya ko ngayon. Ay napakaikli na. 1-0. Ha? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ito na lang ang meron ako. Sumulat ka ng kasulatan ng utang. Ha? Sage. Nasaan ang ballpen? Saan napunta ang ballpen? Sabihin ko sa iyo, ang perang ito, dapat mong tandaan. Ibalik mo ng buo kasama ang interes sa tamang oras, kung hindi. Hahaha. Siyempre, sigurado, ibabalik ko sa tamang oras. At ano pa? Ano? Ano pa? Ito lahat ay para sa iyo. Hindi ba kasama mo si Zhang Hao? Ang gwapo-gwapo mo, parang duwag lang siya. Paano ko magugustuhan ang ganoon? Nga pala at saka. Ginastusan ko lahat ito, hindi pwedeng mapunta sa kanya ng mura. Nagkamali ba ako sa kanya? Ano ba nangyari? Ano ba ang nangyari, itong si Song Jiayin? Kanina, sinuntok niya iyong si Zhang Hao. Tapos ngayon, humihingi ng pera kay Zhang Hao. Ito pa ba iyong si Song Jiayin na sunod-sunuran? Nga. Ay, hindi. Hindi ba ako nagkakamali? Si Song Jiayin ngayon, may bago na siyang lalaki saan-saan, naubusan ng pera. Kaya humingi uli kay Zhang Hao. Ano bang pinagsasasabi mo? Ginagawa lang niya iyon para di ko siya pansinin. Pinapasulat niya ako ng kasulatan para lang maakit ako. Talaga, baka naman si Song Jiayin. Ginagawa iyon para mapasaya si Yun Sao. Kasi si Yun Sao ay gwapo. Mas magaling pa sa'yo. Umalis ka. Layas kayong lahat. Impossible. Ako ang pinakamahal niya, ako talaga. Inggit lang sila sa akin. Inggit lang sila sa akin. Song Jiayin. Ano na gagawin mo sa ganyang kalaking pera? May balita, darating si Yar Hao sa ospital natin. Yung kilalang-kilala na ENT specialist sa loob at labas ng bansa. Pinakamagaling sa paggamot ng pagkabingi. Siya nga, pero ang mahal daw ng bayad sa operasyon. Kahit magkano ang gastos, gagamutin ko si Xiaoyu. Ako, pambili ng karne para sa bata. Huwag mo kong lokohin. Ganyan karaming pera para lang sa karne. Ay, huwag ka nang mag-alala. Umuwi ka na muna at alagaan mo ang bata. May gagawin ako, aalis na ako. Hoy! Song Jiayin. Anong klaseng tao ka ba talaga? Pasok. Magandang araw, GT Hao. Nabalitaan ko pong kayo ang nakakagamot ng pagkabingi. Ang bango. Si Mama kaya ang nagluto ng masarap? Hindi siguro. Siya, palaging naghihintay lang na tayo ang magluto. Hindi ka naniniwala? Taya tayo. Kung ako ang manalo. Sasama ka sa akin at kay Papa. Says, kung ako ang manalo, patatawarin mo si Mama. Says, check tayo. Sige na, pasok na tayo.
Wow, Nandyan na kayo. Halika, kain na. tara na rin tayo. Halika, Duo-Duo. Jiayin. Uwi na muna kami. Baka gusto niyo pang sumalo sa pagkain. Hindi na. Heto, Nakakahiya naman. kunin mo na. Kung hindi dahil sa inyo na nagturo sa akin ng masustansyang pagkain, hindi ko alam ang gagawin ko. Matalino ka, isang turuan lang. Tama na. Alis na kami. Pasensya na, hindi na kami maghati. Salamat. O sige, okay lang. Umupo ka at kumain ka na. Grabe, ang daming pagkain. Halika, kumain ka pa ng marami. Uy, pakikinggan mo ako ha. Iyong Songjain na yon. Iba na siya ngayon kumpara sa dati. Natuto na siyang gumawa ng masustansyang almusal para sa mga bata at saka marunong na ring makisama sa iba. Naku, hindi naman sigurado yon. Sa tingin ko naman siya. Kinukulang lang ang loob kay Yunsao. Gusto niyang umakyat sa piling ng pamilya eh. O siya nga naman, sino itong babaeng ito? Napakaikli na suot niyang palda. Hindi man lang siya nahihiya. Songjain, babaeng buwak ka na katulad mo. Bakit ka karapat dapat sa mayaman na pamilya eh? Ang lahat ng ito, akin dapat itong lahat. Matulog ka na, aking mahal na anak. Songjain, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka riyan, buksan mo. Songjain, buksan mo ang pinto, lumabas ka dyan. Sino yan? Tanghali na ngayon. Songjain, lumabas ka dyan. Alam kong nasa loob ka riyan, buksan mo ang pinto. Buksan mo, Songjain. Bakit ikaw pa? Ang kamalasan mo naman. Songjain, hindi mo naman gustong malaman ni Yunsao. Yung mga bagay na ginawa mo noon, di ba? Wala ka ng ibang magawa kundi guluhin ako. Yunsao, Yunsao, nandun ka ba? Yunsao, Ano ba talaga ang gusto mong gawin? pag-usapan natin ito. Wala akong dapat pag-usapan sa iyo. Sige na, kung ganun sasabihin ko na lang ang lahat ng ito. Isisigaw ko na lang para marinig ni Yunsao. Sabihin mo na agad ang gusto mong sabihin. Songjain, noong nagkatrabaho ka sa lungsod, marami ka nang napiling mayamang target, di ba? Marami ka nang nakarelasyon na lalaki, di ba? Isa na nga si Yunsao sa kanila, di ba? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin ay, itong dalawang bata, talaga bang sila ay mga anak ni Yunsao? Sabi mo kung malaman ni Yunsao, na niloko mo siya. Anak ni Yunsao to. Anong niloloko ko sa kanya? Sage, kahit anak ni Yunsao tong dalawa, yung boses ni Xiaoyu, ikaw na ina ang nagpalata nito, di ba? Kung ayaw mo malaman to, ni Yunsao, madali lang. Ang bayad sa katahimikan. Baliw ka ba? Pera lang nasa isip mo. Kung di ka aalis, babatuhin kita ng kain. Naniniwala ka ba? Di pa aalis? Songjain, hintayin mo ako. Baliw. Hoy, 888. Galing ka sa Song family. Sino ka? Ay, hindi yon mabuting babae. Para sa lalaking si Zhang Hao. Nagbenta siya ng dugo at anak. Ngayon, natipian niya si Yunsao galing lungsod. Gusto niyang iwan si Zhang Hao. Meron palang ganon? Siyempre naman, pinagkakautang niya si Zhang Hao. Kung di magbayad si Zhang Hao, puputulin niya ang paa nito. Hoy, Ed. Maganda ka at mabait. Payo ko sa'yo. Huwag kang makisama sa kanya. Ita, totoo ba yan? Siyempre naman, sa edad ko, niloloko pa ba kita? Di ka naniniwala. Nasa kanan ang bahay ni Zhang Hao. Kumanan ka at tanungin mo siya. Alam ko. Salamat, tita. Lalaywan ko si Songjain. Mabuti, mabuti. Hello, nandito ba si Zhang Hao? May tao ba sa bahay? Sino ka? Ako ang kapatid ni Songjain, Song Baozu.
Narinig kong nagdala siya ng malaking problema sa'yo. Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Pasok ka. Duo-duo, Xiaoyu, wag na kayong maglaro. Pasok na't mag-aral kayo. Duo-duo, Xiaoyu. Song Jiayin. Duo-duo. Song Jiayin. Nakita ko si Sang Hao kanina. Dinala ang anak mo. Ano? Alam ko na si Haoji ay magaling. Ang dali lang makuha. Sinasadya ni Song Jiayin ang pagkakataon. Kung talagang mahal niya ang bata, bakit sila nag-iisa? Tama si Haoge. Kapag nabenta na ang mga ito, iyak na galit si Yun Sao kay Song Jae-in. Sa wakas, akin na siya. Sang Hao. Jiayin. Dinala ko ang mga bata. Pupunta ako para ibenta tayong dalawa. Sasama ka para ibenta? Hahaha. Hindi na panahon para suntukin si kuya. Haoje, pasensya na, alam ko mali ko. Patawarin mo na ako. Saich, okay. Hintayin mong maibenta ko ang mga ito. Bibigyan kita ng pagkakataong humingi ng tawad. Sige, alam kong mabait ka, nasaan ka na ngayon? Malapit na magsimula ang auction. Magsisimula na. Pumunta ka rito. Sige, pupunta na ako ngayon. Sabi ko na nga ba, si Song Jiayin ang pinakamasunurin kong aso. Alam niyang ibebenta ko ang bata. Nag-alala pa siya sa presyo. Hoy, itong si Song Jae-in. Ang galing magkunwari, muntik na ako maloko. Malakas talaga ang dating ni Haoje, nahulog sa kanya. Kahit sariling anak hindi nakilala. Sabi ko na nga ba, si Song Jiayin para sa akin. Ayang gawin lahat, ibenta ang anak, walang problema. Mga mayayamang boss ito. Ngayon, siguradong maganda ang presyo. Hihe. Mga boss, matalino ang dalawang batang ito. Lalaki, laging una sa klase. Panimulang tawad, 8,000, ako 9,000. Yung batang lalaki, bibilhin ko, magiging successful. 1,000, 000, yung babae naman. Bibilhin para sa tangang anak ko, pang-asawa. May dagdag pa? Meron, 30,000, dalawa kukunin ko. 6, benta. Huwag kang umiyak, Song Jae-in. Hindi na kayo kailangan. Walang magliligtas sa inyo. Huwag kayong mag-istambay, dalawang batang yan. Sinong nagsabing ibebenta ko sila? Tulungan mo ko, gapusin mo yung dalawang bata. Huwag mong galawin ang mga anak ko. Gusto mong mamatay? Aray, Tulong, Song Jae-in. Aray, Akala mo ba, pag siya ang pinagalitan ko, hindi ka na? Ha? Duo-duo Xiaoyu. Duo-duo Xiaoyu. Huwag niyo silang galawin. ikaw nga, hirap ka na sa sarili mo. Gusto mo pang protektahan yang dalawa? Gusto mong mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Patayin nyo yan. Sino yan? Nagpapanggap ka lang. Kung matapang ka, lumapit ka. Yun Zhu, Team 01, sales ng Longgo. Iniutos sa amin na wasakin ang black market auction. Zhang Hao, inaaresto ka na. Papa, Bitawan mo ko. Jae-in, Yiyun Zhao, dumating ka na. sa ospital. Hindi pwede. Yiyun Zhao. Unahin ang mga bata. Jae-in,
Ma, gising ka na. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Basta okay kayo, okay na ko. Huwag muna kayong gumalaw. Tatawag ako ng doktor. Ma, nung nakatulog ka, nag-alala si Papa. Talaga? Umiyak pa siya. Dodo, huwag kang magsinungaling. Dok, pakitingnan mo siya. Okay na siya. Maglagay lang ng gamot sa takdang oas. Song, pakikuha yung damit mo. CJ, Hoy, teka. Ano yun? Wala. Nakita ko lang ang dami niyong ginagawa. Ako na ang maglalagay ng gamot. Salamat. Ara na. Si Aoyu, nainggit si Papa sa nurse. Dodo, huwag kang magsinungaling. Ako na ang mag-apply ng gamot. CJ. Salamat. Ano nang ginagawa mo? Kung hindi mo kaya, mas mabuting tawagin na lang natin ang nurse. Ay! Paano naman magsasabi ng hindi kaya ang isang lalaki? Kaya ko yan. Hindi naman yan ang pinag-uusapan ko. Ang paglalagay ng gamot ang sinasabi ko. Anong sinasabi mo? Ako. Ang paglalagay ng gamot din ang sinasabi ko. Bilisan mo, malamig na. CJ. Nasaktan kita. Okay lang, tuloy mo lang. Dahan-dahan na lang. Sabi mo mag-isa ka lang. Paano ka naglakas loob pumasok sa black market auction? Hindi ka natatakot. Natatakot ako, syempre natatakot. Pero pag naaalala ko, si Xiaoyu at si Dodo, nawawala ang takot ko. Kasi gusto kong malaman nila na ang nanay nila. Hindi sila pinabayaan. Dodo, Xiaoyu. Song Jane, Esan, mukhang iba ka na talaga ngayon. anong iba? Ano nang nangyari? Bigla ka bang na-miss sa akin? Ay, wala akong magagawa, nakakainis talaga. Ang pagiging sobrang perpekto pala, problema din. Pero, yan ang charm ko. Normal lang na magustuhan mo ako. Ano nang nangyari? Song Jane, parang tunay na nga akong nahulog sa'yo. Halik ng mommy at daday, magkakaroon na tayo ng babi. Dodo, tong batang to, anong sinasabi mo? Halika rito. Aray, ma. Ay, sige na, Bobby. Huwag kang umiyak. Sino? Sino ang nanakit sa'yo ng ganito? Siyempre, yung pokpok na si Song Jiayin. Gustong-gusto ko siyang mamatay. Yang walang utang na loob na si Song Jiayin. Sinaktan niya ang aking baorho ng ganito. Tara't hanapin natin siya. Kung hindi siya magbabayad ng 10 o 8,000, papatayin ko siya. Bayad lang ang katapat. Sinaktan niya ang aking bauso. Nadurog ang mga braso hita nito. Gagawin ko rin sa kanya. Pati sa dalawa niyang anak na yan. Dudurugin ko lahat ng buto. At yung mukha niyang parang soro. Gagasgasin ko para hindi na makapang-akit ng lalaki. Ara, sa barangay Masaya. Akin lang si Yun Sao. Tiazhang. Ha? Bakit ka masagot? Tinawag ka. Ako, di ko nainig. Magluluto ako para sa mga bata. Ano yung hawak mo? Wala. Walang anuman. Pero ako yan. May pangalan ko dito. Anong sinasabi mo? Sa'yo ba to? Sa akin to. Hala, yan ba si Song Jiayin? Sabi ni Tiazhang, may kaaway daw siya at mamamatay. Mukhang maayos naman. Parang si Tiazhang ang may problema. Nagnakaw habang wala ang may bahay. Nahuli sila Song Jiayin. Hindi ako nagnakaw. Nababaliw ka na. Sinuntong mo ako. Ano ngayon? Bakit mo ginagalaw ang anak ko?
Ang galing ni Mommy. Hindi ako nagnakaw. Bakit mo ako sinuntok? Yazang, may ebidensya na. Anong sasabihin mo? O kaya, tumawag tayo ng pulis. Huwag. Huwag tumawag ng pulis. Kahit na, nahawakan ko lang ng hindi sinasadya. Ay, ganoon pala si Tiazhang. Parang sanay na sanay si Tiazhang. Parang kinaugalian na. Mag-ingat tayo sa kanya. Tara, hanapin natin siya. Song Jae-in, papatayin kita. Kung hindi, hindi ako si Song Baozu. Nabanggit mo kanina. Yung pokpok na si Song Jae-in. May kailangan ka. Ha, di importante ang kailangan ko. Basta't may galit ka kay Song Jae-in. Magkaibigan tayo. May plano ako. Song Jae-in, magnanakaw ka. Song Baozu, anong ginagawa mo? Lagi ka sa pagsisangaw. Nagduka kayo ng anak ko. Di pa kita pinapalampas. Anong kalokohan to? Zhang Hao, anong Zhang Hao? Di ko kilala yang Zhang Hao. Song Jae-in, huwag kang magpaliko ng usapan. Dali-dali mong ilabas ang mga ninakaw mo sa lahat. Lahat ilabas mo. Magnanakaw. Anong ninakaw ko? Brasoleta ng mga Zhang, relo ng mga Li. At ang hikaw ng mga Wang, pati na ang akin. Binintang mo akong nagnakaw ng pera mo. Pera ko yun. Ninakaw mo, naging pera mo. Hindi, akala nyo ba pag nagtulungan kayo? Makakapagbato kayo ng putik sa akin, ha? Ang tatanga-tanga nyo naman, ha? Magbato ng putik, Song Jae-in. Nasa bahay mo nahanap ang mga ninakaw. Nahuli ka na sa akto. Anong palusot pa? Hulihin tong magnanakaw. Hulihin. Hulihin, hulihin. Hulihin. Hulihin ang magnanakaw. Ano? Kapag lumapit pa kayo, huwag nyo akong sisihin kung magiging bastos ako. Jae-in, bumalik na si Yun Sao. Iba ka na rin kaysa dati. Mukhang gumaganda na ang buhay. Bakit mo pa ginawa to? Nga, sabihin mo. Hindi ba't napakatanga mo naman? Nga, nahuli ka na, ayaw mo pang magbago. Gugulpiin mo pa kami, ang yabang mo naman. Magsorry ka na lang, kapag nakulong ka, maapektuhan pa ang kinabukasan ng anak mo. Hindi, bakit ako magsusorry? Hindi ako magsusorry. Sa bagay na hindi ko naman ginawa. Pero, mukhang may nagpapaandar ng magnanakaw ang sumigaw dito. Hoy, huwag kayong makinig sa kanya. Alam naman natin lahat ang mga ginagawa niya. Anong masama sa baryo ang hindi niya nagawa? Magnakaw, mandaya, manakit ng bata, mangakit ng lalaki. Nagpakabait ka lang ng ilang araw. Akala mo maniniwala kami na nagbait ka na? Zhang Kihua, yung pagnanakaw mo sa bahay ko noong nakaraan. Dahil matanda ka at nakatatanda, hindi kita na-report. Ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Kataandaduhan. Anong ebidensya mo na nagnakaw ako? Nandito ang mga gamit mo, nahuli ka sa akto. Maghanda kang magdusa. Sige, sige. Huwag na nating sayangin ang oras sa kanya. Ang babaeng tulad ni Song Jae-in, malandi, at magnanakaw, dapat hulihin natin. Paluin natin at pagsaluhin tayo. Tumigil kayong lahat sa pag-aalala sa kanya. Napakarami natin. Isang batang babae lang yan. Kaya niya tayong talunin. Hay, sige na. Ay naku, kayong lahat. Maayos nating pag-usapan. Huwag kayong mag-away. Song Jae-in, ninakaw mo ang gamit at ayaw mong aminin. Hinaharap mo pa ako ng kutsilyo. Wala ka bang tako sa batas? Batas? Ikaw ang nahuli, tapos ako pa ang sinisisi mo. May mukha ka pang magsalita ng batas? Ha? Tita Zhang, hindi tama yung ginagawa mo. Tumawag ng pulis. Papatayin niya tayo. Tumawag ng pulis. Tumawag ng pulis? Tingnan natin kung sino ang magnanakaw. Hindi ninakaw ang nanay ko. Kasama namin siya palagi. Huwag nating pakinggan. Hulihin natin ang batang to. Bitawan mo ako. Bitawan. Ano ba ang gusto ninyo? Yi Yun Xiao, nitong mga nakaraang araw, niloloko ka ng babaeng to na si Song Jae-in. Hindi ko kailangang malaman mula sa iyo kung sino siya. Nahuli namin ng may dala-dala at may testigo pa. Ibig sabihin, ninakaw ni Song Jae-in ang gamit namin. Humingi lang kami ng paliwanag, mali ba yun? Gusto niyo ng ebidensya? Ito ang ebidensya niyo. Ito. Mag-ingat ka, huwag kang mahuli. Bantayan kita sa labas. Sage. Ngayon, kahit isang daang bibig pa ang kay Song Jae-in, hindi na siya makakapagpaliwanag. Kaya niyang awayin tayo. Patayin natin siya. Tara. Mula ng unang beses mong magnakaw sa amin, naglagay ako ng CCA sa pintuan.
Nakuha nito kung paano ninyong dalawa pinagplanuhan si Jane. Ik yang video mo. Bago ako pumunta rito, tumawag na ako ng pulis. Tungkol sa peking video, titingnan yan ng pulis pagdating nila. At ikaw? Kasama ka rin sa pagbebenta ng anak namin, di ba? Anong nangyayari? Bitawan mo ako. Ay, Jayin, pasensya na. Nagkamali kami sa inyo. Pesensya na. Sige na, okay lang. Umuwi na kayong lahat. Umuwi na kayo. Aalis na kami. Okay na to. Yeon Sao. Salamat sa pagtitiwala mo pa rin sa akin. Siyempre, pero may itatanong ako sa'yo. Ano? Gusto mo bang sumama ka sa akin sa lungsod, kasama ang mga bata? Hindi pwede. Ayaw mo? Mama, umuwi na tayo kasama si Papa. Hindi pa kasi tamang panahon. Actually, nakapagpa-schedule na ako ng operasyon para kay Xiaoyu. Para gamutin ang pagkabingi niya ni Ihaw. Si Ehaw, yung dalubhasa sa tainga, ilong at lalamunan. Ehaw, matagal ko nang naririnig ang pangalan niya. Sabi nila, mahirap makakuha ng schedule sa kanya. At napakamahal ng operasyon. Kaya pala nung una, lahat ng paraan ginawa mo para makahingi ng pera kay Zhang Hao. Para lang magamot si Xiaoyu. Kasi naman, marami na akong nagawang pagkakamali. Si Xiaoyu nagdusa para sa akin. Ngayong kaya ko nang pagalingin si Xiaoyu. Gagawin ko ang lahat. Kung pagkatapos ng operasyon ni Xiaoyu, Siyempre, sasama na ako sa'yo, mag-asawang uwi na. Kasi mahal na mahal mo ako, bibigyan kita ng konting pagkakataon. ay, kung ganon, dapat pa kitang pasalamatan. Mama, kami ni Bunso. Ay, mahal na mahal kayo ni Mama. Mga paborito kayong dalawa ni Mama. Si Papa naman, Ano? Sinabi ni Yeon Sao na isasama niya pabalik yung maluloko at dalawang anak sa labas? Opo, tita. Noon pa, si Kuya Yeon Sao. Naloko na niya ngayon. Nauto na naman siguro. Hindi ko hayaang makabalik yung babaeng yan. Xiaoyu, huwag kang matakot. Nandito lang kami ni Papa at Kuya sa labas. Lagi kaming nandito para sumuporta sa iyo. Kaya mo yan. Ang pamilya, dito na lang po. Mang Hao, pakiusap na po. Manghaw, kumusta na po si Xiaoyu? Matagumpay ang operasyon, magbabantay pa ngayon. Kung walang problema, bukas pwede nang umuwi. Pwede na bang magsalita ang kapatid ko? Nabalik na ang kakayahang bumikas. Pero tungkol sa pagsasalita, kailangan pang hintayin matapos ang pagbabantay. Mang Hao, maraming salamat po. Salamat. Pinagod ka namin. Papa, nasaan ang bahay natin? Ito na yon. Papa, mayaman ka pala. Yakapin kita. Sige, yakap mo lang. Anak, katulad ka ng nanay mo, pera lang ang tingin. Ginang Ye. Walang ginawang mali ang mga bata. Wala silang kasalanan. Hindi maganda ang kanilang ginagawa mo sa kanila. Bigyan mo ako ng 2 milyon para tumigil at ipalalaglag ko ang bata. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako makikialam kay Yeon Sao. Kung hindi, isasakdal ko siya ng panggagahasa at sisirain ko siya. Swerte ko talaga. Isang beses ko lang siya nakatulog, nabuntis agad. Madali lang, 2 milyon na agad. Sana totoo ang sinabi mo, Binibining Song. Huwag kang mag-alala, ipalalaglag ko talaga ang bata. Hindi. Kung itatago ko ang bata, makakakuha rin ako ng mana sa pamilya Walang kasalanan. Galing sa tiyan mo. Walang kasalanan ba talaga yan? Papa, sino siya? Nakakatakot siya. Dodo. Lola mo siya. Hindi ko naman inaamin. Sa harap ng bata, ganyan ang sinasabi mo. Hindi ba sobra na iyon? Ma. Pareho silang anak ko.
Hindi sila basta-basta. Pag-uwi mo, kinakampihan mo na agad ang babaeng to, di ba? Sinasaktan mo ang sarili mong ina. Tita, kakauwi lang ni Yun Xiaojej. Huwag mo na siyang pagalitan. Yun Xiaojej, pamilya tayong lahat. Mag-usap tayo ng maayos. Patawarin mo na si tita. Papa, asawa mo ba siya? Anak, ano bang sinasabi mo? May nagturo ba sa'yo? Si Xiaoya ang nobya ni Yun Xiao. Ang nanay mo, siya ang nakialam sa ibang pamilya. Ikaw, Hindi naman third party ang nanay ko. Yun Sao, ako, hindi ko naman sinasadya na umakyat sa pamilya niya. Pero ngayon, mukhang hindi ako masyadong welcome ng pamilya mo. Kung ganun, uwi na muna kami ni Xiaoyu. Ma, marami na akong beses na sinabi, kapatid na babae lang ang turing ko kay Xiaoya. Huwag na kayong magtulak ng hindi magkasundo. Kuya Yun Xiao, ikaw. Xiaoya. Hindi mo ba alam na may sakit siya sa puso? Ang tagal na niyang gusto ka. Pinapagalit mo pa siya. Dito ka muna tumira kasama ang bata. Naniniwala ako na pag nakilala ka ni Mama, magbabago ang tingin niya sa'yo. Sige na nga, para sa'yo. Gusto ko. Tingnan ko muna. Xiaoya, gising ka na. Kuya Yun Xiao, kasalanan ko lahat. Mahina lang talaga ang katawan ko. Naging pabigat ba ako sa'yo? Hindi mo kasalanan na mahina ang katawan mo. Kuya Yun Xiao, medyo mainit ako. Himasin mo nga ako, may lagnat ba ako? Dr. Wang, may lagnat daw si Xiaoya. Pakicheck mo nga siya. Xiaoya, darating na ang doktor. Salamat, Kuya Yun Xiao. Yun Sao, tawag ka raw ng anak mo. Magpahinga ka na. Binibininggong, mukhang si Yun Sao. Ayaw niya sa green tea. Ano ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Ha! Matagal na tayong mga soro. Ano ba ang pinaglalaruan mo? Sasabihin ko sa'yo. Hindi mo maaagaw ang lalaki ko. Evie, mainis ka. Kainis na Song Jiayin. Inagaw mo si Kuya Yun Xiao. Hintayin mo. Hoy, imbestigahan mo si Song Jiayin. Bilisan mo. Duo-duo, tingnan mo itong problemang ito. Mali ang ginawa mo. Dapat unahin ang multiplication at division. Bago ang addition at subtraction, naiintindihan mo? Opo, nanay. Ang galing mo, nanay. Ang galing mo namang makunwari. Sana totoo ang sinabi mo, Binibining Song. Huwag kang mag-alala, siguradong matututo ang bata. Kung hindi mo alam kung paano mapanggap, hindi rin si Kuya Yun Xiao maloloko niya. Xiaoya, alam mo, sa puso ko. Ikaw lang ang gusto kong maging manugang. Bukas ng gabi na ang birthday party ko. Gagawa ako ng pagkakataon para sa'yo. Salamat po, tita. May kailangan akong kausapin sa'yo. Ikaw muna. Bukas ng gabi, ikaw ba? Pupunta sa party ng tita. Sasabihin ko pa lang sa'yo bukas ng gabi. Birthday party ng nanay ko, pero... Paano mo nalaman? Ako, nagkataon lang. Narinig ko si Kim Resye kay Gongya. Sabi niya, gagawa siya ng pagkakataon para sa inyo. Ano? Nagsiselos ka? Hindi naman. Sino ka ba sa akin? Pero parang nararamdaman ko. May ibang tao na nagsiselos. Magsalita ka lang, huwag kang lalapit ng ganyan. Ano ba? Samahan mo ako para mapanatag ka. Jayin, alis na tayo. Jinu, maaga palang umalis na si Misong, sabi niya. Doon na lang siya diretso. Kakaiba, hindi ba't sabay tayong aalis? Baka may iba pang gagawin si Misong. Kuya Yun Xiao, sabay na tayong umalis.
Miss, Yung party bukas. Ayokong makita yang Songjain na yan. Ikulong mo siya, huwag mong papansinin ng iba. si Miss Gong po. Sabi ko na nga ba, maganda rin ang taste ni Iyon Sao. Sakto, malapit na rin ang oras. Umalis na tayo. Ang kakaiba naman, bakit hindi mabuksan ang pinto? May makakatulong ba sa akin? Yun Sao. Bakit wala pa si Jain, ma? Lalabas muna ako para tawagan si Jain. Hoy, teka, inom muna tayo sa mga kaibigan. Pero si Jain, Tama na. Huwag kang palaging banggitin yang babae na yan. Sasabihin ko sa'yo, niloloko ka lang niya. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Baka hindi naman sigurado, nang aakit ng lalaki ng iba. ma, hindi ganoong klaseng tao si Jain. Kuya Yunsao, alam kong nag-aalala ka kay Song Jiayin. Ganito na lang, ako ang tatawag sa kanya. Ikaw na muna ang uminom. Nakita mo na, ito ang aming si Xiaoya. Napakadisiplinado at magalang. Sabihin mo kung ibang babae ang papalit. Sino ang makakapantay sa kanya? Basta, malapit ka ba? Kuya Yunsao. Sabi ni At Song Jiayin, maliban na lang kung ilipat mo sa kanya ang bahay ng pamilya Yi. Kung hindi, hindi siya darating. Ano, hindi pa man nakakapag-asawa. Bahay na namin ang inisip. Yemi. Paano kung talagang pumasok siya sa pamilya? Sabihin ko sa'yo, kung papayag ka sa kanya, huwag mo na akong tawaging nanay. Ma, talagang hindi ganoong klaseng tao si Jain. Nagkakamali ka talaga tungkol sa kanya. Kuya, narinig ko kay Ate Yaya. Binigyan ka ng gamot ng babaeng yon kaya nagkaanak kayo. At naskampa ng 2 milyon. Ang paningin mo talaga, hindi maganda. Nandyan si Ate Yaya, ang napakagandang babae. Ayaw mo, gusto mo pa yung malalim ang plano at probinsya ng babae. Yak Xiaoqing. Huwag mong sabihin yan tungkol kay Jain, asawa mo siya. Hindi ko siya tatanggapin. Sa puso ko. Isang asawa lang ang meron, at yon ay si Ate Yaya. Tama na, Xiaoting, huwag mong sabihin yan. Basta't masaya si Kuya Yunsao, okay na yun. Okay lang sa akin kahit ano. Kuya Yunsao. Kaarawan ng kita mo ngayon. Matagal na hindi nagpapakita si Song Jiayin. Medyo hindi maganda yon. Ang yabang naman niya. Ano ba akala niya sa sarili niya? Sino ang nagmamakaawa sa kanyang pumunta? Hindi pa nakakapasok, nagmamataas na. Paano kung talagang pumasok siya? Okay lang kung hindi siya pumunta. Basta nandito ang aming Xiaoya. Tara, simulan na natin ang handaan. Ay, teka muna. Ma, may nangyari siguro kaya naantala si Jain. Maghintay pa tayo ng konti, okay? Hayop ka talaga. Gusto mo bang patayin ako sa galit? Kuya Yunsao, sinabi na ni Song Jiayin na hindi siya darating. Kahit maghintay tayo, wala rin. Sa ganitong okasyon, huwag mo nang galitin si tita. Sino ang nagsabing hindi ako darating? Song Jiayin, bakit ka lumabas? Nagtataka nga ako, sino ang walang modo? Ikaw pala. Jain, ano ang nangyari? Ayaw ni Gongya na samahan kita sa handaan. Kaya bago magsimula, sinarado niya ang pinto ko. Durog ang bintana bago ako nakalabas. Nasugatan ka. Ayos lang, maliit lang yan. Xiaoya, paano mo nagawa yan? Kuya Yunsao, wala akong ginawa. Hindi ko alam ang sinasabi niya. Ay naku, Gongya, tama na yan. Ang lakas ng plastic, nasusuka na ako. Kung sinasadya niya akong siraan, wala akong magagawa. Basta masaya si ate, okay na. Kasi alam mo mabait si Ate Yaya, madaling apihin. Gusto mo siyang siraan, di ba? Ngayon, papaluin kita, bruha. Tama na, Yak Xiaoqing, tama na. Magsuri ka kay Manang. Ayoko, di ko siya manang. Walang hiya siyang babae yan. Tumigil ka.
Hayaan mo na, Yunsaw. Kaarawan ni tita ngayon, huwag na nating galitin. Upo na muna tayo. Kung hindi lang dahil kay manang mo, bibigyan kita ng leksyon para kay tito. Tigil na ang away. Waiter. Ano ang tugtugin sa piano mamaya? Ita, marunong magpiano si Ate Yaya. Si Ate Yaya na lang, Xiao King. Maraming tao. Ate Yaya, huwag kang mahiya. Nagkonserta at nanalo ng international award. Hindi tulad ng ibang taga-probinsya. Wala yan. Bakit mo sinasabi yan? Kung gusto ni tita, tutugtog ako. Pasensya na sa aking pagtugtog. Ang galing mo, Ate Yaya. Kuya Yunsaw, ang tinugtog ko. Wedding in a Dream. Gusto mo? International award yan? Mas magaling pa ako. Ano, tama ba ang narinig ko? Sinabi mong mas magaling ka kay Ate Yaya. Mas magaling ako sa kanya. Song Jiayin, isang taga-probinsya ka lang. Alam mo ba ang piano, ang hari ng mga instrumento? Nga, isang probinsyanong palakaibigan ka lang. Malamang hindi mo pa nahahawakan ang piano. Magpiano ka pa, magkoton ka na lang. Kaya mo ba? Huwag kang magpanggap kung hindi mo alam. Ikaw ay taong dinala ni Yunsaw. Ikaw ang kahihiyan niya. Ganyan-ganyan lang ang pagtugtog niya, magaling na sa inyo. Mukhang kayong lahat. Ang koton lang ang kayang pakinggan. Ikaw na lang ang tumugtog para makita namin. Huwag kang puro salita. Jayin, okay lang kung hindi ka marunong. Nanay, nasugatan ang kamay ni Jayin ngayon. Sa ibang araw na lang. Sa bahay na lang siya tutugtog para sa'yo. Nasugatan, hindi na makakatugtog. Mga dahilan lang yan. Song Jain, ang yabang-yabang mo kanina, bakit ngayon duwag ka na? Puro kasinungalingan, wala kang hiya. Nga, Song Jain, kung hindi ka maunong, huwag kang umabala sa oras. Paano kung marunong ako? Kaya tayo, kung marunong ka talaga. Harap ako sa lahat at hihingi ng tawad sa entablado. CJ, hintayin ko ang paghingi mo ng tawad. Huwag kang magmadali, kung hindi ka marunong. Layuan mo si Kuya Yunsaw. Ano sa tingin mo? Handa ka bang tumaya? Walang problema. Jayin, okay lang kahit hindi ka marunong sa piano. Mag-sorry ka na sa lahat tapos na ito. Huwag kang mag-alala. Tutugtog ako. Pero mas mabuti. Linisin ninyo ang mga tenga ninyo at makinig ng mabuti. Jayin, ilan pa ba ang mga sorpresa mo? Ang hindi ko alam. Marunong pala talagang tumugtog ang probinsyanong ito. Ito. Paano ito nangyari? Lumaki ako sa pamilyang musikero. Madaling talunin ang isang pangatlong klaseng kunya. Hindi mahirap. Jayin, Mag-sorry ka na. Kung gusto akong itrap ng ate, hindi ako makakatakas. Song Jiayin, marunong ka palang magpiano. Sinadya mong mapahiya si Ate Yaya. Ang sama mo naman. Hindi ko naman sinabing hindi ako marunong tumugtog. Kayo ang nagsabi niyan. At siya rin ang nagmungkahi ng pustahan, tapos ang laking disadvantage pa ng taya. Paano naging kasalanan ko? Ikaw. Gongya, dapat tanggapin ang talo. O baka gusto mong umatras? Humihingi na ako ng kawad, okay? Pasensya na, at Jiayin. Aray. Okay ka lang. Huwag mo nang sisihin si At Jiayin. Pero, parang naspray yata ang paa ko. Song Jiayin, masaya ka na ba ngayon? Kung hindi dahil sa'yo, At Yaya, hindi sana siya napahiya at nasaktan.
Siya ang pinakawalang sala. Walang kasalanan sa kanya. Kapag hindi siya makatulog, ang unang sisi. Kapag hindi siya makadumi, ang mundo ang may kasalanan dahil walang gravity. At Jain, huwag kang magalit. Ako ang may kasalanan. Pero, birthday ng kita mo ngayon. Huwag nating sirain ang kasiyahan niya. Song Jain, ano naman kung marunong kang tumugtog ng piano? Isang probinsyana, magaspang at bastos ang pananalita. Sa tingin mo ba, karapat dapat ka kay Yun Xiao? Yun Xiao. Puntahan mo nga si Xiaoya, tingnan mo ang binti niya. Samahan mo siyang umakyat para magpahinga, at bigyan mo siya ng gamot. Ma, babae at lalaki kami. Si Yao King. Samahan mo siya. Hindi mo ba ako naririnig? Nasugatan ang binti ni Xiaoya. Dahil din kay Song Jain, di ba? Sige na, Yun Sao, puntahan mo na. Pero, Birthday ng tita mo, huwag mo na siyang galitin. Okay lang. Naniniwala ako sa'yo. babalik ako agad. Hintayin mo ako. Dahan-dahan. Ingat. Halika, umupo ka muna. Salamat, Kuya Yun Xiao. Walang anuman. Kukuha ako ng gamot. Ako na lang, Kuya Yun Xiao. Uminom ka muna ng tubig. CJ, Kuya Yun Xiao, itong gamot. Maha ito. Ngayong gabi, akin ka na. magpahinga ka muna, Xiaoya. Aalis na ako. Kuya Yun Xiao, mahal na mahal talaga kita. Gusto kitang pakasalan. Xiaoya, sinabi ko na sa'yo ng maraming beses. Wala akong romantikong nararamdaman para sa'yo. Si Song Jaein ang gusto ko. Hindi tayo pwedeng magkatuluyan. Pwede siya. Bakit tayo hindi? Tayo ay. Gongya. Palagi kitang itinuring na kapatid na babae. Huwag mo nang ulitin ang mga ganyang salita. Kuya Yun Xiao, huwag ka nang lumaban. Ngayong gabi, akin ka. Mainit ka na ngayon, di ba? Tutulungan ka ni Xiaoya. Tanggalin natin ang damit mo, okay? 2 oras na, ganon ba katagal maglagay ng gamot? Nasaan na kuya ko? Siguradong naglalambingan na sila ni Ate Yaya. Nagkikiskisan na. Ate Yaya. Ikaw at si kuya, haha. Congratulations. Ay, nakakahiya. Gongya. Nasaan si Yongsu? Medyo pagod si Kuya Yun Xiao. Gusto niyang matulog sandali. Nag-alala lang ako, kaya pumunta ako para tingnan. Kuya Yun Xiao. Kanina, sobrang lakas ng ginawa ni Kuya. Nasaktan pa nga ako ng kaunti. Sabi pa niya, ang babaeng mahirap na tulad mo. Wala kang karapatang maging asawa niya. Umuwi ka na lang sa probinsya, kasama ang 2 mong anak na yan. Ah, Song Jaein, nababaliw ka na ba? Imposibleng gawin ni Yun Sao. Ang ganon ang bagay sa akin at sa anak namin. Nasaan na siya talaga? Jane, hindi ka talaga mahal ni Kuya Yun Xiao. Pinaglaruan ka lang niya noon para maghiganti. Pinapakiusapan pa kita. Bakit ka nananakit? Xiaoya. Okay ka lang. Okay lang ako, tita. Galit lang talaga si Jane. Kaya nanakit siya. Dahil magkasama na kami ni Kuya Yun Xiao. Gongya. Sa ganyang ugali mo, kahit isang beses pa kita saktan, kulang pa yun. May lakas ka bang ulitin sa harap ng lahat? Ang mga sinabi mo kanina sa tenga ko. Song Jaein. Mambubugbog ka lang. Ano pinagkaiba mo sa isang dabaing bara sa probinsya? Gongya. Huling tanong ko na ito sa'yo. Nasaan na talaga si Iyonsu? Sabi ko na nga, Kuya Yun Xiao, pagod lang, matutulog muna. Ayaw mo sabihin, ako na ang hahanap. Hoy, Ate Yaya, hayaan mo na siya. Libo-libo ang kwarto dito sa hotel. Kakatukin niya lahat yun. Hindi naman siguradong makikita niya. At saka, sa tingin ko, 2 kwarto pa lang. Papatalsikin na siya ng guard. Xiaoya, okay lang yan. Ngayon, bigyan mo rin ng pagkakataon si Yun Xiao. Mas mabuti nga to, para si Song Jaein. Yung parang dikit na dikit. Mula ngayon, hindi na siya makulit. Yeon Sao.
Yun Sao, nasaan ka? Yeon Sao. Bastos ka. Mang-aagaw ka ng pabor sa akin. Papatay kita. Hey, Manyakis. Yun Sao. Ang init-init mo. May lagnat ka ba? Ganito ka lang mo. Sinabi pa ni Gongya na may nangyari sa inyo. Kala ka lang yan. Walang katotohanan. nilason niya ako. Nang malaman ko, pinalayas ko siya. Ano? Hinayaan mo siyang gawin yon sa'yo. Ako na ang bahala sa kanya. Jane, tulungan mo ako. Ano? Tita. Sage. Gongya. Aray. Song Jiayin. Anong problema mo sa umaga, Jiayin? Hindi ko alam kung anong nagawa ko. Pero hindi mo pwedeng basta-basta manakit. Ikaw, madami ka namang nagawa. Aray. Tulong. Tulong. Dali. Paghiwalayin niyo sila. Tigilan niyo yan. Akala niyo ba kayong mga walang kwenta? Makakapigil sa akin. Tama na. Jane, Yun Sao. Tingnan mo kung anong klaseng babae ang dinala mo dito. Palayasin mo siya agad. wala siyang kasalanan. Sinaktan niya si Xiaoya. Wala siyang kasalanan. Nabulag ka na ba sa kanya? Nawala na ba ang pag-isip mo dahil sa babaeng ito? Tita, bakit hindi mo na lang tanungin? Kung ano talaga ang ginawa ni Gongya? Binigyan mo ng gamot si Yun Sao kagabi na maaaring makasira sa kanyang utak. Ang lakas ng loob mo. Ano to? Hindi ako, tita. Hindi ko alam kung bakit. Nagsabuatan sina Kuya Yun Sao at Ed Jiayin para siraan ako. Hindi talaga ako, tita. Narito ang record ng pagbili at video ng hotel. Ano pa ang sasabihin mo? Gongya, ano pa ang masasabi mo? Kuya Yun Sao, kasalanan ko lahat. Pero dahil lang yon sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Kuya Yun Sao, Yun Sao, Kuya Yun Sao. Gongya, kapag nakita kitang ganyan ulit, bugbog kita. Xiaoya, nabigo ako sa'yo. Tita, ako. Ang matandang to, ayaw maniwala sa akin. Song Jiayin, matandang yan. Kayong lahat ang may kasalanan nito. Ma'am. Si Miss Gong ay nasa labas. Gusto ka raw makausap. Huwag. Sage. Mamatay ka na, matanda. Kapag patay ka na, ang yaman ng pamilya ay mapupunta sa akin at sa mga anak ko. Ma. Wang. Kumusta na ang nanay ko? Yun Sao, huwag kang masyadong mag-alala. Si tita ay mabuting tao, makakaraos din yan. May tama sa ulo at bali ang binti ni Maam. Matanda na siya. Kailangan niyang magpagaling ng hindi bababa sa kalahating taon. Nang wala ka, napakagaling ni tita. Bakit nang dumating ka, bigla siyang nagkasakit? Nga. Kakasaway lang sa'yo ni tita. Bakit bigla siyang na-aksidente? Iemi. Yarwang, kailan magigising si tita? Gigising siya sa ilang sandali. Wang, salamat sa pagtulong. Ikaw ang unang nakakita sa nangyari. Ikaw ang magsabi. Opo. May tumulak sa likuran ni Madam. Sino? Hindi ko nakita. Hindi naman ako ang gumawa. Bakit mo ako tinitingnan? Paano mo hindi nakita? Young master, hindi ako makapagsalita. Kuya Yun Sao, tiyak na may nagbanta sa kanya. Tama ba? Ito ay sadyang pananakit. Kung hindi ka pa magsasalita, tatawag ako ng pulis para tulungan ka. Si Miss Song po. Ako. Tinawag niya si Madam na matandang bruha. Sabi niya, kapag namatay na si Madam, ang ari-arian ng pamilya Yi ay mapupunta na sa kanya at sa mga anak niya. Ano nang sinasabi mo? Kailan ko ginawa yon? Sino ang nag-utos sa'yo na magkalat ng chismis? Hindi ko ginawa yan. Lahat yan ay nakita ko mismo. Kaya pala ayaw magsalita. Takot palang maka-offensa.
magiging bago niyang amo. Imposibleng gawin yun ni Jayen. Hey, Ek, hindi naman ako yun. malinaw na nakita sa CCTV. Kung hindi ikaw, sino pa? Kuya Yunsao, napakalambot lang ng puso mo. Kaya ka naloloko niya. Jayen, iimbestigahan ko ito ng mabuti para maibalik ang iyong pangalan. Hindi na kailangan ng investigasyon. Si Song Jiayin nga. Nanay, kumusta ang pakiramdam mo? Nang lumingon ako, malinaw na nakita ko. Siya talaga. Para lang sa ari-arian ng pamilya Yi. Pinagplanuhan pa niya akong patayin. Tita, hindi talaga ako. Sinasabi mo bang nagsisinungaling si tita? O baka naman peki yung tao sa CCTV? Song Jiayin, kapag nagsisinungaling ka man lang, mag-isip ka muna. Hindi pa nga naalam ang totoo. Nagmamadali ka na siraan si Jayen. Ako. Yi Yunsao. Ito si Song Jiayin. Gusto niyang patayin ang totoong nanay mo. Gusto mo pa ring pakasalan siya. Kung ganoon, huwag mo na akong ituring na nanay. Ma, Hindi si nanay, siya yon. Dudo, alam kong gusto mong tulungan ang nanay mo. Pero ang mabuting bata ay hindi nagsisinungaling, ha? Hindi ako nagsisinungaling, nakita rin ng kapatid ko. Ano nang gusto niyang makita? Hindi ba kayo lang ang nagsasabi? Ganyan siya, paano mo mapapatunayan ang iyong inosensya? Hindi pipi ang kapatid ko, marunong siyang magsalita. Kung gayon, magsalita ka nga. Huwag mo namang piliting ang bata. Song Jiayin, ikaw ang nanakit kay Lola. May saksi at CCTV, isang pipi na hindi makapagsalita. Paano niya mapapatunayan ang iyong inosensya? Isang probinsyana ka lang. Ang anak mo'y may kapansanan pa. Tanggapin mo na lang yan. Ha, ikaw. Humingi ka ng tawad kay Xiaoyu. Tigilan na yan. Song Jiayin, maghanda ka sa parusa ng batas. Hindi si nanay. Xiaoyu, nakakapagsalita ka na. Hindi ka pala pipi. Kayo ang mga pipi. Nagkaroon ng operasyon si Xiaoyu. Kaya hindi mo na nakakapagsalita, wala kang alam. Xiaoyu. Ulitin mo nga. Kanina ko nakita ang tiyahing ito, sinuot ang damit ng nanay ko. Tapos nakipag-usap pa sa kabilang ale. Bago tumakbo sa likod ng hagdan at bigla na lang. Itinulak si Lola pababa. Mga kasinungalingan. Song Jiayin, paano mo pinalaki ang mga anak mo? Mga sinungaling ang dalawang yan. Hindi ako nagsisinungaling. Xiaoyu, mabait ka, sabihin mo sa tatay. Ano pa ang sinabi ng ale habang itinutulak si Lola? Sabi niya, mamatay ka na, matandang yan. Pag namatay ka, lahat ng ari-arian ng pamilya Yi ay mapupunta sa amin ng mga anak ko. Yon ang sinabi niya. Kanina, nagsasalita pa ang yaya. Hindi pa pumapasok si Xiaoyu. Imposibleng narinig niya yon. Iyon ang patunay na hindi nagsisinungaling si Xiaoyu. Si Gong niya, ang nagpapanggap kay Jayin, ang nagtulak sa iyo pababa. Gongya, anong masasabi mo pa? Una, tinulak si tita. Ngayon naman, nagsisinungaling ka pa tungkol sa akin, ha? Gongya. Tinuring kitang manugang. Parang sarili kong anak ang trato ko sa'yo. Ikaw. Pero gusto mo akong patayin. Ako, tita, alam ko na ang pagkakamali ko, tita. Talagang alam ko na ang mali ko, tita. Gongya, paulit-ulit mong sinubukan ang pasensya ko. Kaya buong ang kanyong Gong ang magbabayad sa mga pagkakamali mo. Hindi. Huwag.
Tapos na. Aray, Ay naku, tingnan mo, umiyak na ang bata. Wala siyang pakialam. Ma, huwag mag-alala. Si Aoyu, wag nang umiyak ha. Gawin natin ulit, okay ba? AM. Tingnan mo. Ay, ayan, nagtagumpay tayo, ang galing mo, si Aoyu. Si Aoyu, tandaan mo kapag may problema. Walang silbi ang umiyak, kailangan mong matutong mag-solve. Kapag nabigo, subukan mong gawing successful. Tama ba? Sabi ng teacher, ang failure ay inang success. Ay, ang talino. Ma, si Jayin ang nanay ng bata. Paano niya yan pababayaan? Noong nakaraan, dahil sa ospital, nagka-misunderstanding kayo, baka gusto mong magpakumbaba. Sige na. Jiain. Pisensya na. Misunderstanding lang pala noon. Napalaki mo ng maayos ang dalawang batang ito. Si Xiaoyu. Napaka-cute. Si Dodo naman, napakatalino. Ikaw, mas magaling ka pala kaysa sa inaakala ko. Ma, si Lola humihingi ng tawad sa'yo, ha? Oh, talaga ba? Yun. Salamat na lang sa papuri, tita. Ang talino mo parang matanda na.